Bilang isang magulang, naranasan mo na ba na ikahiya ka ng iyong anak dahil wala kang pera? Yung hindi nila naiisip na hirap ka na sa pagtatrabaho tapos ipagkukumpara ka pa sa ibang mga magulang. Ikaw, matipid ba ang iyong anak o gastador din ito at palahingi ng pera? Kung ganon ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Simula nang mawala sa mundong ito ang asawa ni Doña Victoria, ay siya na ang nangangalaga sa lahat ng kanilang mga kayamanan. Wala na ata talaga siyang problema sa pagpepera dahil talagang maraming pera ang iniwan ng kanyang asawa. Kaso nga lang ay talagang palahingi ng pera ang kanyang anak na lalaki at ginagastos lamang ito para magpasarap sa kanyang buhay. Mami, pahingi naman ako ng pera. Bibili lang ako ng bagong motor dahil may bagong labas na mas maganda, masayang sabi ni Gerson. Pero anak, di ba kabibili mo lang noong nakaraang buwan? Bagong-bago pa ang iyong motorsiklo, tapos bibili ka kaagad ng isa pa? Hindi ka naman palaging lumalabas, sagot ni Doña Victoria. Ano ba yan? Sobra-sobra naman ang pera nyo, kaya bakit hindi nyo pa ako pagbigyan? Hindi ko naman alam na may lalabas na bagong motorsiklo, kaya pinagsisisihan ko na nakabili ka agad ako. Baka naman pwede niyo akong bigyan ng pera, nakasimangot na sabi ni Gerson. Hindi malaman ng isang ina kung pagbibigyan niya ba ang kanyang anak. Sa tuwing hindi niya kasi nasusunod ang gusto nito, ay kung ano-ano ang ginagawa sa buhay. Nagiinom, nagbibisyo, at higit sa lahat ay nakikipagbasag ulo. Ito ang mga ginagawa ng binata, nang sa ganon ay pagbigyan siya ng kanyang nanay. Noong nabubuhay pa kasi ang kanyang asawa, ay talagang sunod nito sa layaw ang kanilang nag-iisang anak. Pero anak, baka naman pwedeng gamitin mo muna ang motorsiklo mo. Parang kahit na isang gasgas ay wala pa yan, sabi ni Doña Victoria. Mami, ano ba yan? Ako lang ang maiiba ang motorsiklo sa aming magkakaibigan. Sana ikaw na lang ang nawala at hindi si Daddy. Kung buhay pa sana siya, ay pagbibigyan niya kaagad ako sa bagay na to. Galit na sabi ni Gerson. Nang dahil doon ay sobrang sakit para sa matanda ang sabihan siya ng ganito ng kanyang anak. Nang dahil doon ay napilitang kumuha ng pera si Doña Victoria upang ibigay sa binata. O sige na anak, hintayin mo lang ako at bibigyan kita ng pera. Basta huwag kang gagawa ng masama ha, at palagi kang mag-iingat, malungkot na sabi ng matanda. Nang dahil doon ay masayang-masaya talaga si Gerson. Naiisip nito na madali lamang takutin ang kanyang nanay. Pagsalitaan niya lamang ito ng hindi maganda, ay agad itong magbibigay sa kanya ng pera. Nasa hustong edad na nga si Gerson at pwede nang mamuhay sa kanyang sarili. Ngunit patuloy itong umaasa sa pera ng kanyang nanay. Nakita niya kasi ang mga pera na ibinigay ng kanyang ama bago ito namayapa. Sobrang dami talaga nito at parang hindi na talaga niya kailangan pang magtrabaho. Nawala na din sa isipan ni Gerson ang pag-aasawa dahil talagang ang gusto na lamang niya sa kanyang buhay ay ang magpakasaya at ang gumastos ng pera. Pagkabigay ng pera ni Doña Victoria sa kanyang anak, ay agad itong pumunta sa kanyang mga kaibigan. Pare, alam mo ba, bibili ako ng bagong motorsiklo, yung mas mahal pa kaysa sa inyo. Pagmamayabang ng binata. Ang yabang mo naman pare. Basta ako, okay na ako dito kahit hindi bago. Tutal, nagagamit pa naman, sagot ng kanyang kaibigan. Hindi pala totoo ang sinabi ni Gerson sa kanyang ina na bago ang mga motorsiklo ng kanyang mga kaibigan. Ang gusto lang pala talaga ng binata ay ang magyabang sa mga ito. Huwag kang mag-alala pare, pwede naman kitang pahiramin. Basta, saglit lang ha, natatawang sabi ni Gerson. Pati na ang kanyang mga kaibigan ay nayayabangan na sa kanya. Tinitiis na lamang nila ang pag-uugali ng lalaki dahil simula bata pa lamang sila ay magkakaibigan na sila. Isang araw habang nasa mansyon ang lalaki at ang kanyang nanay ay kinausap ni Doña Victoria ang kanyang anak. Gerson, wala ka na bang balak na magtrabaho? 5 taon ka nang tapos sa pag-aaral, tapos patambay-tambay ka pa din. Paano na ang iyong kinabukasan? Tanong ng matanda.
Anong silbi ng pera ni Daddy kung magtatrabaho pa ako? Sobra-sobra naman ang ating mga kayamanan. Bakit hindi nyo na lang ako bigyan ng pera kung gusto nyo talaga na maging maganda ang aking buhay? Sagot ni Gerson. Talagang nalulungkot na ang matanda sa pinapakitang pag-uugali ng kanyang anak. Para bang asang-asa na talaga ito sa mga pera ng kanyang namayapang asawa. Wala nang balak magtrabaho at ang gusto na lamang ay ang magpakasaya. Ano ba itong nangyayari sa aking anak? Paano na lamang kapag nawala na ako sa mundong ito? Ang akala ba niya ay hindi nauubos ang pera? Malungkot na tanong ni Aling Victoria sa kanyang isipan. Maya-maya lamang ay tinawag ni Gerson ang kanilang katulong para utusan ito ng isang bagay. Aling Clarita, bumili ka nga ng maraming pagkain at ikaw na ang bahala. Lutuin mo na din ang lahat ng ito dahil mamaya ay pupunta ang aking mga kaibigan. Humingi ka na lang ng pera kay Mami. Utos ni Gerson sa kanilang katulong. Agad naman na napatingin si Aling Clarita kay Doña Victoria. Para bang nagdadalawang isip ito kung pagbibigyan ba nila ang anak ng kanyang amo. Ano? Pupunta dito mamaya ang mga kaibigan mo? Bakit hindi ka muna nagpaalam sa akin? Inis na sabi ng matanda. Ganon din naman yun. Kung magpapaalam pa ako, ay baka hindi nyo pa ako payagan. Alam nyo naman na napaka-strikta nyong ina. Pabalang na sagot ng binata. Ma'am, bibili po ba ako ng mga pagkain? Kinakabahang tanong ni Aling Clarita. Ano pa nga ba ang magagawa natin? Hindi na naman natin mapipigilan ang mangyayari mamaya dahil nakapag-imbita na ng mga kaibigan si Gerson. Sige, ito ang pera at bumili ka na din ng pagkain natin para mamaya. Napapailing na sagot ni Doña Victoria. Agad na lumabas ang kanilang katulong upang mamili ng mga kasangkapan. Pati si Aling Clarita ay hirap na din sa pag-uugali ng binata. Kahit kaya kasi ni Gerson na gawin ang isang bagay, ay iuutos pa rin sa kanya. Sa 10 taong pangangatulong niya roon, ay alipin ang turing nito sa kanya. Sa pagbalik ng katulong galing sa palengke, ay nasabihan pa ito ni Gerson ng hindi maganda. Ang tagal nyo naman mamili. Ano ba kayo? Pagong? Sige, bilis-bilisan nyo ang kilos dahil marami kayong lulutuin. Walang galang na sabi ni Gerson. Nang dahil doon ay hindi na napigilan na sagutin ng matanda ang anak ng kanyang amo. Hindi ako alipin dito, Gerson. Isa akong katulong. Malungkot na sabi ni Aling Clarita. Nang dahil sa inis ni Gerson ay balak niya itong palayasin pagkatapos ng lahat ng ginagawa nito. Lumipas ang sandali ay kinausap na ito ng binata. Tanggal na kayo sa trabaho. Anong akala nyo? Natatakot ako sa inyo? Galit na sabi ni Gerson. Bigla namang dumating si Doña Victoria at narinig ang lahat ng kanilang usapan. Agad itong nakaisip ng paraan na makakapagpabago sa pag-uugali ng kanyang anak. Aling Clarita, mag-usap tayo, sabi ng matanda. Agad silang lumabas sa hardin upang mag-usap. Sinabi ni Doña Victoria na ipagkakatiwala niya muna sa kanilang katulong ang lahat ng kanilang kayamanan. Ano? Bakit naman po sa akin, madam? Nagtatakang tanong ng katulong. Pinagkakatiwalaan kita dahil matagal na tayong magkakilala. Hayaan mo, kahit wala ka na dito sa amin, ay tuloy pa din ang sweldo mo. Bibigyan ko lang ng leksyon ang aking anak, sagot ng matanda. Binabalak ni Doña Victoria na magpanggap na naubusan na sila ng pera. Magkukunwari ito na may naiwan pala na malaking utang ang kanyang asawa na kailangan nilang bayaran. Kumuha siya ng mga tauhan upang magpanggap na naniningil sa kanila. Ano? May malaking utang na iniwan si Daddy? Gulat na tanong ni Gerson. Opo, at ito ay nagkakahalaga ng 50 milyon pesos. Nalugi sa sugal ang inyong ama at hindi naman inaasahan na binawian ito ng buhay, sagot ng lalaki. Nang dahil doon ay hindi nila malaman ang kanilang gagawin. Ibinigay ni Doña Victoria ang 30 milyon pesos na natitira nilang pera. Ang sabi ng mga lalaki ay kukunin din daw nila ang kanilang bahay at mga kagamitan upang mapunan ang mga kakulangan. Nang dahil doon ay biglaang nagbago ang kanilang buhay. May natitira pa naman silang pera
Kaya umupo sila ng isang maliit na bahay. Anak, kakaunting pera na lamang ang natitira sa akin. Hindi na naman ako pwede magtrabaho. Paano na to? Wala na tayong kakainin. Malungkot na sabi ni Doña Victoria. Talagang napapakamot na lamang si Gerson sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Hindi nito malaman kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit kahit na ganito ay napili pa rin ng binata ang tumambay-tambay. Hindi nito binebenta ang kanyang motor dahil mahalaga ito sa kanya. Hanggang sa isang araw ay naranasan nila ang magutom kaya hindi na nagdalawang isip pa si Gerson na maghanap ng trabaho. Nakatapos naman ito sa kanyang pag-aaral kaya agad itong nag-apply sa trabaho. Nakapasok naman ito bilang isang waiter at doon ay kumikita siya ng pera. Kaso nga lang ay napapailing pa din ng binata dahil sa loob ng isang buwan niyang pagtatrabaho ay 15,000 lamang ang kanyang sweldo. Ang hirap magtrabaho at ang hirap kumita ng pera. Ganito pala ang buhay nang walang pera. Malungkot na sabi ni Gerson. Sa bawat pera na kanyang sinesweldo ay tinitipid niya talaga ito. Halos walang matira sa kanya sa buwan-buwan niyang pagtatrabaho dahil nauubos lamang ito para sa bayarin sa kanilang bahay at para sa pagkain nilang mag-ina. Talagang hirap na hirap si Gerson nang dahil sa biglaang pagbabago ng kanilang buhay. Hindi na niya mabili ang kanyang mga kagustuhan at hindi na siya makahingi ng pera sa kanyang ina dahil alam naman niya sa kanyang sarili na wala na itong pera. Isang araw ay nakita ni Doña Victoria ang kanyang anak na titig at mukhang malalim ang iniisip. Anak, may problema ka ba? Kanina ka pa dyan nakatulala at parang may malalim kang iniisip. Tanong ng matanda. Mami, ang hirap pala magtrabaho at kumita ng pera. Ganito ba talaga ang buhay kapag mag-isa ka? Tanong ni Gerson. Oo anak, ganyan-ganyan din ang trabaho ng tatay mo noong nabubuhay pa siya. Naging mayaman lamang kami nang dahil sa kanyang pagtitiis sa trabaho. Nang makaipon siya ng pera, ay sinuwerte siya sa negosyo. Nakangiting sagot ni Aling Victoria, sabay niyakap nito ang kanyang anak. Ito naman kasi talaga ang gusto ng matanda, ang mahirapan ang kanyang anak at ang matuto ito sa pagtitipid ng pera. Gusto din nito na malaman ng kanyang anak na mahirap gastusin ang salapi kung ikaw mismo ang nagpakahirap. Ngunit sa ngayon ay nakikita na nito na nagbabago si Gerson. Lumipas pa ang mga buwan ay talagang nagbabago na ang binata. Natuto na itong magtipid ng pera at pagkasyahin ito sa kanilang mga gastusin. Agad tinawagan ni Doña Victoria ang kanilang katulong upang ibalik na ang kanilang kayamanan. Anak, sumama ka sa akin at pupunta tayo sa dati nating bahay. Nakangiting sabi ng matanda. Takang-taka naman si Gerson kung bakit sila babalik doon dahil alam naman niya na ipinambayad na nila ito. Ngunit nagulat ito nang makita niya si Aling Clarita na nag-aabang sa kanila at malaki ang ngiti nito sa kanyang mga labi dahil sinabi ng kanyang amo na nagbago na ang kanyang anak. Maligayang pagbabalik po, Doña Clarita, at ganoon din sa iyo, Gerson. Pagbati ng kanilang katulong. Ano pong nangyayari dito? At bakit nandito po kayo, Aling Clarita? Takang tanong ng binata. Agad namang sumingit ng kanyang ina sa kanilang usapan at inamin ito sa kanyang anak ang kanyang pagpapanggap. Anak, ang lahat ng naranasan mo ay tanging pagsubok lamang. Hindi talaga tayo naghirap at ang aking mga pera ay ipinatabi ko lamang kay Aling Clarita. Hindi ko ito inilagay sa bangko dahil alam kong titingnan mo ito. Ngayon, alam kong natuto ka na sa iyong buhay kaya muli na tayong mabubuhay ng masagana. Pasensya ka na kung ginawa ko ang bagay na ito sa'yo. Pero para din naman ito sa ikabubuti mo. Nakangiting sabi ng matanda. Hindi nagkaroon ng galit si Gerson sa kanyang nanay. Bagkus ay nagpasalamat pa ito at humingi ng kapatawaran. Pasensya na po kayo, Mami. Ang hirap po palang kumita ng pera. Pangako ko po sa inyo na magtitipid na po ako. Malungkot na sabi ni Gerson. Simula noon ay naging masaya na sila sa kanilang buhay. Patuloy na nagtrabaho ang binata at hindi na umaasa sa pera ng kanyang ina. Lumipas pa ang panahon ay sa wakas, nakahanap na ito ng babae na kanyang iibigin.
Nagkaroon ng sariling pamilya at natutong kumayod ng pera. Naging maganda na rin ang buhay ni Gerson nang dahil sa kanyang pagsisikap. Nangyari ito sa kanyang buhay nang dahil sa pangaral at pagpapanggap ng kanyang nanay. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.